magsalita at ang aking pong topic ay the foundation of evangelism. Siguro naaalala natin, konting review lang, na yung foundation ng evangelism, tinignan natin yung unang pag-aaral natin na ang author o ang may akda ng evangelism ay walang iba kundi ang one God in the person o the triune God. Nakita natin doon na itong isang Diyos sa tatlong personang ito, mula pa sa walang hanggan, from eternity past, ay nagplano na ng kaligtasan, katubusan sa mga pinano na mahuhulog ang tao sa kasalanan at yung application nito, nakita na natin. So, yung one God in three person o yung triune God, may author ng evangelism. Nakita natin yung pangalawa nating pag-aaral na ang nagbibigay ng premise sa ating pag-aaral o pag-evangelize ay walang iba, kundi ang Panginoong Diyos ay mayroon ng pinili, mayroong mga inilek bago palalangin ang sanlibutan. At nakita natin yon na ang lahat ng pinili ng Ama ay inilapit niya, ibinigay niya sa ating Panginoong Hesukristo. At yung lahat ng niredeem o tinubos ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang kamatayan o ang kanyang complete work sa cross ay titiyakin na i-regenerate o born again na banal na Espiritu sa pamamagitan ng pag-share natin ng gospel o ng salita ng Diyos o pangangaral ng ebanghelyo o ng salita ng Diyos. Kaya nakita natin na ang evangelism ay pagtawag ng Diyos sa lahat ng mga inilek, sa lahat ng kanyang mga pinili before the foundation of the world. Kaya walang discouragement sa paggagawa ng evangelism kasi tayo ay mouthpiece lang ng ating Panginoong Diyos at ang ating means o kasangkapan para tawagin sila ay walang iba kundi ang pag-share o pangangaral o pagtuturo ng dalisay na salita ng Diyos o ng ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, ikatlong pagkakataon, titingnan natin na ano ba ang kaugnayan ng pagmamahal ng Diyos patungkol sa pag-evangelize o sa evangelism. So dito, makikita natin na ang nagmo-motivate sa Panginoong Diyos kung bakit mayroong mga nililigtas, mayroong mga nagkakaroon ng pananampalataya at eternal life sa kanilang buhay ay dahil po sa pagmamahal ng Diyos. Kaya sa umagang ito, ang ating pag-aaralan ay ang pag-ibig at ang evangelism. The love of God and evangelism. Ulitin ko, the love of God and evangelism. Yun yung titingnan natin. So, kung foundation ito ng sabi nga ng iba, this is the summary of the Bible. At alam ko na very familiar kayo dito sa tatalakayin ko na patungkol sa pag-ibig at sa pagkakaroon ng evangelism. At yun ay walang iba kundi ang Juan 3:16. Sapagkat marami na ito yung laging sinasabi when it comes to salvation. Gusto ko na dito tayo mag-focus lamang sa John 3:16 na ito para sa akin kasi ito ay napakahalaga na ating maunawaan kung ano ba ang ibig sabihin ng John 3:16 na ating dapat na matutunan. At ganito ang ating makikita rito. Babasahin ko po sa Magandang Balita Biblia sa John chapter 3 verse 16. Pakinggan niyo po. Ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.
Let us pray. O Diyos po namin na makapangyarihan sa lahat at banal, kami po ay lumalapit sa inyo. Ang mga salita niyo po na aming narinig at nabasa ay ipapaliwanag sa pamamagitan ng inyong lingkod at dalangin ko na ang mga salita niyo po ito ay magbigay ng panibagong karunungan at ang karunungan ito sa pananampalataya ay maglagay sa amin ng dalawang side na kayo ang Diyos na mapagmahal. Subalit, dapat na maintindihan namin na ito ay iparinig, ituro sa mga lost soul, Panginoon, o sa mga taong makasalanan pa, na sa ganon ay patuloy na matanggap nila ang mga salita nyo ito at ayon sa inyong biyaya ay magligtas sa kanila pong mga buhay. Pagpalain niyo po ang pag-uusap at pag-aaral namin ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Alam natin na ang Book of John ay sinulat ni Apostol John. At dito, pinapakita niya yung pinakatema na si Jesus ay Son of God o ang tinatawag na anak ng Diyos. At dito sa kabanatang tatlong ito, dito natin matutunghayan yung turo ng ating Panginoong Kristo patungkol sa salitang muling ipinanganak o yung pagiging born again. Doon natin siya makikita. Alam natin bago makarating ang verse 16 na ating talata, ay nakita natin yung pinaka-settings mula versikulo 1, yung kanyang pakikipag-usap kay Nicodemo. Nakita natin na si Nicodemo ay tinatawag na napaka-talino, isang mahusay sa kautusan. Pero makikita natin dito na yung kanyang paniniwala sa Panginoong Diyos at ang pagtitiwala niya sa salvation ay nakabatay sa kautusan o sa law, sa kautusan. Pero dito makikita natin si Jesus Christ, ang pinapaliwanag niya ngayon sa kanya na ang kautusan o yung law ay hindi nagbibigay ng kaligtasan, kundi ang kautusan ay nagpapakita ng kalagayan ng tao. Una, pinapakita nito kung gaano tayo kamakasalanan. Yun yung unang dapat natin maintindihan. Because of the law, nakikita natin na tayo ay makasalanan. Yung law na ito, hindi natin kayang sundin, kaya hindi tayo karapat-dapat. Subalit ang ating Panginoong Jesucristo ang kompletong sumunod sa 612 na kautusan na ito, 613 na law na ito. At after we say, ang law, ang gamit niya, ay upang maging pattern o panuntunan natin sa ating pamumuhay. Kung kaya, nire-recruit ngayon ni Jesus Christ si Nicodemo. At ang sabi ngayon ni Jesus Christ sa kanya, kailangan ipanganak na muli. Nakita niyo po, kailangan ipanganak na muli. Meron siyang dalawang bagay na pinakita, ang ipinanganak sa laman ay sa laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay sa espiritu. So pinapakita ni Jesus Christ na ang isang tao na ipinanganak ay walang kaligtasan sapagkat ang kapanganakan sa laman ay nagkaroon ng tinatawag na pagkamanan ng kasalanan. Kaya dito doon, pinapakita na ni Jesus Christ na ang ipinanganak sa laman, ay sa laman, pinapakita niya na ang tao ay makasalanan dahil nakamana siya, na-impute sa kanya ang kasalanan mula kay Adan. So yun yung una. Pangalawa, ang ipinanganak sa Espiritu ay sa Espiritu. So, pinapakita niya ngayon, kung baga sa merong dapat daw maranasan ang tao. At ang dapat maranasan ng tao ay ang kapanganakang espiritual. Ano ito? Ito ay tumutukoy sa salitang born again. Sa ibang mga nagtuturo, regeneration o pagbabago ng buhay ng tao. Kaya naman, pagdating ngayon, sa John chapter 3, verse 16, pinakita na paano ba magkakaroon ng isang karanasan o pagkakaroon ng pagiging born again ang isang makasalanan, at yun na nga ang kanyang sinabi. Yung John 3:16, pinakita niya ngayon doon
sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Meron po akong 4 na bagay na dapat na ituro sa inyo patungkol dito sa Juan 3:16. At sa Juan 3:16 na ito, makikita natin dito kung paano natin titingnan sa ating spiritual na paningin at pangunawa ang pag-i-evangelize natin o pag-i-evangelism natin. Ibig sabihin, ang John 3:16 ay bersikulo na siyang nangingibabaw sa gawaing pag-evangelism. Kaya nga sinasabi ng marami ang John 3:16 ay ang pinaka-summary daw o buod ng banal na kasulatan. Itong John 3:16 to ay nangingibabaw. Ito dapat yung nagiging motivation natin, nangingibabaw kung bakit tayo gumagawa ng pag-evangelism. Bakit po? Una, ang pag-ibig dito sa John 3:16 ay makapangyarihang pag-ibig. Bakit po? Napakagandang isipin yung word na pag-ibig dito. Kapag tinignan natin ang pag-ibig na ito, bakit siya makapangyarihan? Dahil ito ang nature, ito ang katangian ng ating Panginoong Diyos. One of the nature ng ating Panginoong Diyos ay love. Of course, alam natin, when it comes to the word love na nakakonekta sa ating Panginoong Diyos, nagpapakita ito ng kanyang tinatawag na pagiging just, ng kanyang pagiging matwid. Pero sometimes, in evangelism, ang nabibigyan ng diin ay ang pagmamahal. At ang pagiging matwid o makatarungan ng Diyos ay naisasantabi. Kasi pag tinignan natin, kaya nga may pagmamahal ng Diyos, meron din siyang tinatawag na kapootan. Ngayon, bago ho natin tingnan ito at may paliwanag, tingnan nyo yung John chapter 3 verse 36. John 3:36. Ito minsan yung hindi na ikukonekta sa pagmamahal ng Diyos eh. Ang sabi ng John 3:36, ang nanalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumalima sa anak, hindi magkakaroon ng buhay, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. So, ibig sabihin, yung pag-ibig ng Panginoong Diyos ay nagpapakita ng kanyang tinatawag na pagiging matwid na ang pagmamahal niyang ito ay para sa mga tao na tinubos ng ating Panginoong Jesucristo nung sumampalataya sa Kanya. Pero yung hindi sumampalataya sa Panginoong Diyos, pinapakita rito yung puot ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga sabi ng verse 36, hindi magkakaroon ng buhay, mananatili sa Kanya ang puot ng Diyos. Ito pa lamang pong verse 36 na ito, kapag kinonekta natin sa John 3:16, maglalagay talaga sa puso natin ito ng passion, ng tinatawag na init sa pag-evangelize. Kasi alam natin, yung mahal mo sa buhay, yung mga mahal sa buhay ng mga kasama natin sa church, kapag hindi nila naranasan itong makapangyarihang pagmamahal ng Diyos na ito, nananatili sa kanila yung puot ng Diyos eh. Andun pa sila sa tinatawag na puot ng Diyos. How much more, kapag namatay na sila, mas matindi ang puot na mararanasan nila kapag humarap sila sa Diyos at ilagay sila sa walang kapantay na paghihirap sa apoy. Di ba? Sa Lucas 16, nakita natin ito, yung matandang mayaman naghihirap siya sa apoy. So ngayon, gusto kong bigyan ng diin ngayon dito, ang pag-ibig dito sa John 3:16 ay soberano o makapangyarihang pag-ibig ng Diyos. Ngayon, ang tanong natin, ano ang ibig sabihin ng pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan? Ngayon, tingnan muna natin. Alam natin na ang pag-ibig ng Diyos ay walang question. May pag-ibig ang Diyos at ang pag-ibig niya ay para sa lahat ng kanyang pinili na yung tinubos ng ating Panginoong Jesucristo na siyang ibo-born again ng Banal na Espiritu. Pero mapagkakuha
crucial na salitang sanglibutan. Sa English, for God so loved the world. So ano ba ibig sabihin ng world? Ano ba ang ibig sabihin ng sanlibutan? Maraming nagsasabi na kapag sinabi daw na sanlibutan, ang iniisip agad nila, lahat ito ng tao, mahal daw ng Diyos. Yun nila iisip. Kaya sinasabi nila, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibig sabihin daw, yung world daw dito, head by head, mahal ng Diyos. Yun daw ang sinasabi nila. Pero alam niyo po ba, na nung sinabi ni Jesus Christ, yung salitang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ito ay tumutukoy sa kalidad o uri ng pagiging makasalanan ng sanlibutan. So kapag narinig natin yung salitang world o sanlibutan dito, ang tinutukoy nito, yung uri ng pagiging makasalanan ng tao. Kasi, now, sana maintindihan nyo, yung salitang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ito ay tumutukoy sa qualitatively, sa Tagalog yung qualitatively, kalidad o uri, and quote, ng pagiging makasalanan ng buong sanlibutan. The words are fall into sin. Ibig sabihin, lahat ng tao sa mundong ito ay makasalanan. Yun yung gusto ko natin maunawaan dito. Ngayon, yung salitang world ay galing mo siya sa Grego salita ng cosmos. Dito mayroong dalawa na gustong ipakita ang mga nag-aaral o guro patungkol dito. Well, ang salitang world, ito yung buong mundo, sa providence ng Lord, mahal niya yung mundong ito na kanyang kinreate. Lahat ng nandito, mahal ng Diyos. Ang tawag po doon, providentially. Ano ibig sabihin? Sa kanyang pamamahala. Sa kanyang pamamahala, mahal ng Diyos ang lahat ng nilikha niya rito. Okay? Ibig sabihin, itong mundong ito, mahal ng Diyos. Yung lahat ng kinreate niya, ng may buhay, living and non-living things, mahal ng Diyos. Ang tawag po dyan ay providential love ng Diyos. Ano ibig sabihin doon? Mahal ng Diyos, ayon sa kanyang pangangasiwa, ayon sa kanyang pamamahala, ang mundong ito. Kaya nga hindi nagbabanggaan ng 8 planeta o 9 na planeta dati. Ngayon, 8 na. Bakit mayroong kaayusan ang mundong ito? Dahil po sa kanyang pagmamahal, sa kanyang pamamahala. Pero alam natin na ang context nitong John 3:16 ay patungkol saan? Sa salvation. Tama po ba? Ang context po nito, kaligtasan, ang context po nito, kung paano ililigtas ng Diyos ang makasalanan na ninirahan sa sanlibutan ito. Yun yung context. Kaya, pag pinag-aralan natin sa soteriologically, ibig sabihin, sa pagka pinag-uusapan ay salvation, ang tinuturo ng John 3:16, ang Diyos, mahal niya yung mga makasalanan, hindi head by head, hindi ulo sa ulo. Bakit po? Una, tingnan muna natin na ang sabi ko kanina na ang mundong ito ay tumutukoy sa salitang word sa kalidad o uri ng pagiging makasalanan ng buong sanlibutan. Bakit po? Sabi ng Romans 5:12. Ano sabi ng Romans 5:12? Ganito po ang sabi ng Apostol Paul ng salita ng Diyos dito sa Roma 5:12. Ang sabi dito ay ito, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. Alam natin kung sino yan, di ba? Si Adan. At ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kasalanan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. So maliwanag na from Genesis chapter 3 verses 1 hanggang verse 22, that is the story of the fall of mankind sa panahon ni Adan, nahulog ang
kasalanan. Nahulog ang tao. Nung nahulog si Adan, lahat ng lahi niya ay nahulog sa kasalanan. Ang tawag po dyan ay federal head kasi po siya yung ulo ng sangkatauhan. Nang nahulog si Adan, hulog ang lahat ng tao. Kaya yung word na binabanggit dito, doon pa sa Genesis, yung word na binabanggit dito, hanggang sa panahon natin, yun yung tinutukoy doon. Na makasalanan ang lahat ng tao na pinanganak noon, na nabubuhay ngayon at ipapanganak na hanggang di bumabalik si Kristo, lahat ng tao ay nakamana ng kasalanan. Sabi ng Romans 3:23, pag tinuloy natin, ano sabi ron? Sa Romans 3:23, ganito ang sabi ng salita ng Diyos, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man ang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Lahat. All. Ibig sabihin, pag sinabing lahat, lahat ng tao sa mundo nahulog sa kasalanan. Ang sabi ng awit 51 verse 5, nung si Haring David ay sumambit, ako'y masama na buhat ng isilang, makasalanan na ng iluwan. So ano yung makikita natin dito? Ang makikita natin dito, maliwanag na ang tao na nakakalat sa buong kontinente ng mundong ito, o yung world, o sanlibutan na binabanggit dito, ay makasalanan. Nakuha niyo? Kaya, ang katotohanan dito, kahit hindi ka pumunta sa ibang lugar, doon na sa tinitirahan mo, sa paligid mo, mayroon ka nang may evangelize eh. Kasi, dahil nga ang uri ng tinutukoy ni Jesus dito na sanlibutan, o world, ay ang uri ng kalagayan ng tao. Ang tao ay depraved. Ang tao ay makasalanan. So, yun yung gusto niya ipakita ngayon dito. Kaya ngayon, binanggit niya yung sanlibutan. Ngayon, ang tanong ngayon natin dito, sino yung pinag-ukunan ng pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan? Nakita natin, pag-ibig. Yung pag-ibig, para daw saan? Sa sanlibutan. Nakita natin, yung isang gusto natin tingnan kanina, ang Diyos mahal niya yung buong sanlibutan sa kanyang pamamahala, providentially. Pero ang John 3:16, sinasabi, mahal ng Diyos ang sanlibutan. Ngayon, ang tanong natin, nakita natin kanina na ang sanlibutan ay tao na makasalanan. Ako nyo? The qualitative degree of sinful man. Yun yung kalagayan ng tao. Ngayon, kung mahal ng Diyos ang tao, ibig sabihin ba, lahat ng tao sa pitong kontinente mahal ba ng Diyos? Yan ngayon ang isang issue. Kasi meron nagsasabi na ang pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao, kung meron tayong, sabihin natin na meron tayong 8 billion population sa buong mundo, lahat daw ng 8 billion na yun, mahal ng Diyos when it comes to salvation. Nakuha niyo po ito? Pero yung ba yung tamang paliwanag dito? Well, para sa aking pag-aaral na natutunan ko sa Biblia, hindi lahat ng tao, kung merong 8 billions, ay mahal ng Diyos. Bakit po? Una, makikita ngayon natin dito sa usaping kaligtasan, example, kung merong 8 billion sa buong mundo, sa usapin ng salvation, dalawa ang namamayagpag. Sinasabi ng iba, mahal ng Diyos, lahat ang 8 billion. Yun sinasabi ng iba na paniniwala. Pero sinasabi naman ng ibang paniniwala, hindi. Hindi lahat mahal ng Diyos ang 8 billion na populasyon na tao when it comes to salvation. Ngayon, ang tanong natin, ano ba talaga ang tamang pananaw natin ngayon dito? Sa evangelism, kapag inisip natin na lahat ng tao mahal ng Diyos at lahat ng tao ay kailangang maligtas, mapapagod ka. Tama po ba? Bakit? Sa loob ng pamilya nyo, merong hindi ligtas, huwag niyo po sabihin hindi nyo yan nasyera. Tama po ba? Sa mga angkan lang natin, sa mga tao, kapitbahay lang natin, hindi po
pagmamahal ng Diyos? Well, ito yung gusto nating makita. God's love the elect because of John 3:16. Now, ito yung tanong. Sa John 3:16, meron na tayong dalawang makikitang hints ngayon. Sapagkat, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Saan? Sa sanlibutan. Meron kayong makikita doon upang ang sino mang sumampalataya. Well, if anyone believe in Him, shall not perish. Ngayon, ang sabi ng iba, ang salitang if o sino man, sabi ng iba, conditional daw yun. Paano naging conditional? Kapag daw sumampalataya ang tao ayon sa kanyang sariling kalooban, maliligtas siya. Magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Pero sabi naman ng iba, ng salita ng Biblia, subalit ang tumanggap sa kanya ay may buhay na walang hanggan. So dalawa, ang sino mang hindi sumampalataya sa kanya ay walang buhay na walang hanggan. Yung isa, ang sino man sumampalataya sa kanya ay may buhay na walang hanggan. Ngayon, tingnan nyo, dalawa yung pinag-uusapan. Buhay na walang hanggan at walang buhay na walang hanggan. Ngayon ang tanong. Doon pa lang logically, pinapakita, hindi lahat ng tao maliligtas. Tama po ba? Hindi lahat ng tao pinag-uukulan ng pagmamahal ng kamatayan ng ating Panginoon Jesucristo. Bakit? Ito pa lang po pinakikita na eh. Ang sumampalataya, may buhay na walang hanggan. Ang hindi sumampalataya ay mapapahamak. So ang tanong, lahat ba ng tao mahal ng Diyos when it comes to salvation? Ngayon, ito yung pinaka-deliryo dito. Sasabihin ng iba, hindi kasi sumampalataya eh. Alam mo bakit hindi siya sumampalataya? Unang-una sa lahat, hindi niya kaya sumampalataya kasi nga, makasalanan siya. At kapag ang makasalanan, hindi niya naranasan ng John chapter 3, yung tinatawag na kapanganakan espiritual na nanggagaling sa gawa ng banal na espiritu, kailanman hindi pipiliin ng makasalanan ang Diyos. At si Jesus na maging tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay. Bakit po? Kasi makasalanan siya. Kaya hindi niya pipiliin. Ngayon, ang ibig sabihin, paano ngayon sasampalataya yung makasalanan na mayroong pagmamahal ang Diyos sa kanya? Now, listen, paano natin malalaman na yung pagmamahal ng Diyos naranasan ng isang taong makasalanan? Yun yung tanong, di ba? Ang sagot, sabi rin ng Biblia, sumampalataya kay Kristo. Kaya ito yung makikita natin. Ito yung kamatayan ni Kristo, ito yung complete works ni Kristo, at pagmamahal ng Diyos, pinakita niya kay Kristo. Kasi inako niya ang ating kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa cross. Nililig siya, nabuhay siya para sa ating kaligtasan. Ngayon, ang makasalanan, para malamang naranasan niya ang pagmamahal ng Diyos, at kasama siya sa kamatayan ni Kristo, ano ang gagawin ng makasalanan? Sasampalataya. Kanino? Kay Kristo. Kapag sumampalataya siya kay Kristo, mararanasan niya ang pagmamahal ng Diyos. Ngayon, eto tanong. Dahil ang usapin ay evangelism, nakakapagod na gawin natin isipin na lahat ng makikita natin sa pinangangalanan natin, sineshare natin ng Word of God, ay parang iniisip natin na kailangan maligtas nilang lahat. Di ba gano'n iniisip natin? In the positive side, napakaganda po doon because we are optimistic. Positive po yung tingin natin. Pero the reality na magiging result nun ay meron pong balance na dapat tayong tingnan. Na hindi lahat ng sineshare natin ay maliligtas. Bakit po? Dahil ang pagmamahal ng Diyos na pinakita niya sa kamatayan ni Kristo ay hindi para sa lahat ng tao, kundi para lamang po yung kamatayan ni Kristo sa lahat ng ilalapit ng Ama kay Kristo. Now, open your Bible in John 17:9. Ano ang sabi ng John 17:9? Now listen to the Word of God. John 17:9. Ito ang sabi.
ni Jesus Christ. This is the prayer of Jesus Christ. Ang sabi niya sa John 17:9, idinadalangin ko sila. Tingnan na, idinadalangin ko sila. Hindi ang sanlibutan. Jesus was not praying the world. Hindi niya pinag-pray yung world. When it comes to world, na pinag-uusapan natin in John chapter 3 verse 16, ang pinag-uusapan na salitang sanlibutan o mundo rito ay mga makasalanan na nakangalat sa 7 kontinente ng mundong ito. So, nung sinabi ni Jesus Christ, idinadalangin ko sila. Sino? Of course, the immediate context, yung mga disciples niya, yung mga alagad niya. At ang sabi niya, hindi ang sanlibutan. Ibig sabihin, hindi pinagpipray ng Diyos yung lahat ng makasalanan. Hindi niya pinagpipray yung lahat ng makasalanan na kailangang maligtas. Hindi niya pinagpipray yun. Sino ang kanyang pinagpipray? Sa verse 9, tuloy natin. Ulitin ko ulit, verse 9. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan. Dahil ang context sa sanlibutan ay qualitatively of a sinful man na nandito sa mundong ito. Ito ang sagot niya, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin. So, sino na nga pinagpipray ni Jesus Christ? Yung lahat ng ibinigay ng Ama sa Kanya, sa Anak. Sa soteriology, hindi ho si Jesus ang nagdedetermina kung sino ang maliligtas. Hindi po si Jesus ang nagdidesisyon kung sino ang maliligtas. Sino ang nagdidesisyon? Yung Diyos Ama. Kaya ang sabi niya, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin. So yung lahat ng ibinigay ng Ama kay Kristo, yun yung kanyang binayaran sa cross. At yung lahat ng ibinigay ng Ama kay Kristo, sa ibang translation, inilapit sa Ama, ng Ama sa Anak, yun daw ay hindi niya itataboy, kundi bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Maliwanag po yun. Kaya ang sabi niya, sapagkat sila'y sa iyo. This is the harmony of the two person when it comes to salvation. Hindi mo naglalaban ang Ama at saka ang Anak. Ang Anak, alam niya yung kanyang gawain sa kaligtasan. Mamamatay siya sa cross. Tama po ba? Yun yung kanyang gawain. Mamamatay ako sa cross. Tapos, yung babayaran ko sa cross, yung lahat ng pinili na ibinigay ng Ama sa akin. Kaya dito maliwanag na yung world, hindi lahat ng tao, kundi yung lahat lamang ng pinili at ibinigay ng Ama kay Kristo na sumampalataya sa Kanya. Kaya ngayon nagtanong, kung yung kapitbahay mo, kung nasa ministry ka, nag-Bible study ka, tapat ka na nag-share ng Word of God, hindi nag-respond, yung mas marami sa kanila, hanggang sa namatay sila, pinagtyagaan mo pero hindi nag-respond. Ano ang ibig sabihin no? Nagtagumpay ka pa rin. Bakit? Dahil maliwanag na ang pagmamahal ng Diyos ay para lamang sa lahat ng tinubos ni Kristo na binayaran niya dahil ang Ama ang naglapit kay Kristo. Ibig sabihin, kapag hindi na born again, hindi pinili. Kapag hindi na born again, hindi inilapit ng Ama, ibinigay sa kanyang anak. At hindi binorn again ng Banal na Espiritu. Tingnan niyo, sabi ng John chapter 3, umiihip ang hangin kung saan niya ibig. Pero hindi natin nararamdaman. May Holy Spirit po yun eh. Pero we are not the director of the Holy Spirit na gusto mo kung sino yung kanyang pikinusin, hindi ako. Yung Holy Spirit po, gumagawa siya, nagbo-born again siya sa lahat ng hinirang ng Ama na ibinigay niya kay Kristo, na tinubos ni Kristo, titiyakin sa atin sa John chapter 3 na mapo-born again yung makasalanan niya. Baka niyo po punto? Ngayon, ano pa yung makikita natin? Sa Revelation
7:9, ito yung pinakamaganda. Na ang John the Beloved, na sumulat din ng Book of John, ay dinala siya ng banal na Espiritu sa panahon ng araw ng Panginoon, nang tinapos siya sa Patmos. Ganito ang pagkasabi niya sa Pahayag 7:9. Ito ang sabi niya, 7:9. Pagkatapos nito'y, nakita ko ang napakaraming tao di kayang bilangin ni numan. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono ng Kordero, nakadamit ng puti at may hawak ng mga palaspas. Ito yung mga nakita ni John the Beloved nung itinuro siya, nung iginala siya ng banal na Espiritu sa panahon ng pamamahina. Nung nakatapos sa Patmos, pinakita ng Diyos sa kanya ng banal na Espiritu. Ito na yung mga taong naligtas. Of course, wala pang resurrection na nangyayari dito. Pinakita, ang keyword na pinakita rito sa verse 9, sila'y mula sa bawat bansa. O yung nakita daw ni John the Beloved, doon sa langit, saan galing? Sa lahat ng bansa. So, ibig sabihin, may mga naligtas na nasa langit na nakita ni John the Beloved na naligtas na galing sa lahat ng bansa. Hindi lang sa lahat ng bansa, ang sabi niya ay ito. Buhat sa iba't ibang lahi. May lahi kayo nakita. Mayroong bayan at wika. So, this is pinapakita dito yung ethnical, di ba? Bansa, iba't ibang bansa, lahi, wika. So, yung pagmamahal ng Diyos na dinemonstrate ni Jesus sa cross, hindi na po yun para sa mga Hudyo. Tama po ba? Kasama po ang Gentiles dito. And we are the Gentiles. Kaya po ang pitong kontinente nakakalatan ng lahat ng taong makasalanan, lahat kayo mayroong ililigtas ang Diyos doon. Tama na? Kaya mahalaga din yung world mission di ba? Kaya yung ibang malalaking denomination, may mga tinatawag silang world mission, di ba? Meron silang mga mission sa ibang bansa. Dahil part sila ng tinatawag na international mission. Yun yung gusto ipakita rito. And this is the best passage when it comes to international mission na pinakikita rito sa verse 9. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan, at wika. So ngayon, maliwanag sa atin na ang tinutukoy na pagmamahal ng Diyos sa John 3:16 ay yung qualitatively ng pagiging makasalanan ng tao na nakakalat sa buong mundo. Na yung pagmamahal ng Diyos na yun, para lamang yon sa lahat ng ibinigay ng Ama kay Kristo. Kaya, there is no discouragement, there are no discouragement when it comes to evangelism. Dahil kasangkapan lang tayo ng Diyos di ba? Siguraduhin ng John chapter 3 verse 16 na yung lahat ng ibinigay ng Ama kay Kristo ay titiyakin na i-born again ng banal na Espiritu ito upang sumampalataya sa kamatayan at pagkabuhay ng ating Panginoon Jesus at sa katangian ni Jesus na siya ay Diyos at tao. Yun yung maganda. So pangalawa, ang pag-ibig na makikita natin sa John 3:16 ay pag-ibig na sacrificial love o sakripisyong pagmamahal. Yung pag-ibig na ito ay sacrificial love na makikita natin. Sabi niya, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ibinigay. Well, alam natin na ang bugtong na anak na ito ay kasama sa ikalawang, she is the second person of the triune God. God, itong si Jesus, kasama siya sa tatlong persona sa iisang Diyos. Now, gusto ko munang bigyan, bago natin makita yung salitang ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Well, ang salitang bugtong na anak ay nagpapakita ito na hiisagad. Tingnan lang, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Nakita na natin yun. Kaya, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, begotten son.
And He gave His only begotten Son. Ano ba yung salitang bugtong na anak? Banggitan po ako ng konting Greek. Ito po ay galing sa homogenes na salita. Na ang salitang homo ay nangangahulugan ng isa. At yung genes ay the same. So, yung word na bugtong na anak dito ay nagpapakita na of the same kind. Iisa silang uri. Okay? Nung sinabi ng John 3:16, si Jesus Christ, yung pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Ang sinasabi dito na bugtong na anak ay homogenes, na ang ibig sabihin of the same kind. Parehas iisa sila. Of the same gender. Iisa sila. Na iisa sila sa pagiging Diyos. Maliwanag sa atin ang John 10:30, di ba? Ako at ang Ama ay iisa. Pero sabi ng mga hindi naniniwala sa pagiging Diyos ni Kristo, bigyan ko na kayo ng konting clue, baka may makausap kayo, yun daw, iisa na yon, iisa lang daw sa layunin ng pagliligtas. Yun ang sinasabi nila. Pero hindi yun yung context. The context of John chapter 10 is talk about atonement sa pagliligtas ni Kristo. Why? Sabi niya, iaalay mo ang aking buhay para sa aking mga tupa. Kaya kinunclude niya ang John chapter 10, verse 30, na ako at ang Ama ay isa. Bakit po mahalaga ito? Mahalaga ito kasi pinapakita ni Jesus Christ sa John 10:30 na yung kanyang kamatayan sa cross ay hindi lang siya basta man. Okay no? Hindi lang siya basta tao na namatay sa cross. Dahil kung tao lang siya na namatay sa cross, wala pong salvation. Why? Dahil nagpapakita yon na meron siyang inherited sin mula kay Adam. Kaya nga doon sa virgin birth, maliwanag na. Ngayon, pinapakita niya sa John 10:30, yung dalawang katangian niya, na siya ay Diyos at siya ay tao. Man and God. Pinapakita po ng John 30, man and God siya. At dahil man and God siya, kumpleto ang ginawa ng pagliligtas sa cross ng Kalbaryo. Kaya yung salitang bugtong na anak, kailangan sa palatayanan ito ng taong makasalanan, hindi lang ng Ama na tinubos ni Kristo, na ano dapat niya sa palatayanan pag sinabing, sinampalatayanan ko ang bugtong na anak ng Diyos. Eh hindi mo pwede sabihin, sinampalatayanan ko lang siya bilang tagapagligtas na tao. Hindi ho. Kundi sinampalatayanan mo siya sa dalawang katangian ni Jesus sa kanyang iisang persona, sinampalatayanan ko siya na Diyos at tao. Sinampalatayanan ko siya na tao, na nagkatawag tao o tao na namatay sa cross para akuin ang aking kasalanan. Sinampalatayanan ko siya Diyos sapagkat perpekto niyang niligtas ang aking kasalanan sapagkat siya ay Diyos. Yun ang gusto niya ipakita rito. Tingnan niyo po yung John 49. Pero binanggit doon ang ating Panginoon Jesus sa John 49. After po niyang pinakita ang John 10:30. John 14:9. Sabi ng John 49 ay ganito. Now listen. Sumagot si Jesus, matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. So ano ibig sabihin nito? Kung nakita mo ako, nakita mo na yung Ama. And this is not talk about oneness ha. Baka iniisip natin yung oneness ko kasi gusto ko lang bigyan kayo ng warning dito. Pag sinabing oneness, isang persona, isang Diyos lang po yun. Si Jesus, yung din yung Ama, yun din si Jesus, yung Holy Spirit, yun din si Jesus, mode. Hindi mo ganon. Tatlong persona po sila. Yung Ama, hindi po yun yung Anak. Yung Anak, hindi yun yung Holy Spirit. Pero one God po sila. So, masabi ni Jesus Christ, kung nakita mo na ako,
nakita mo na ang Ama. Nagka-doubt siguro si Felipe rito Ano? Kaya sabi niya sa verse 9, maliwanag, ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Siguro hindi naman nagsisinungaling si Jesus Christ dito na mali yung kanyang pananaw. Lagi niyang kine-claim na ang Ama at siya ay isa. Kaya yung word na bugtong na anak na pinakikita rito, mahalaga ito. Maraming relihiyon, si Kristo rin ang tagapagligtas nila. Tama po ba? Pero tanungin mo, Diyos ba si Kristo? Ano sagot? Hindi. O ang tanong, ligtas ba yun? Hindi mo ligtas yun. Maliwanag, di ba? Kaya ito yung pinakamagandang substance na pinakita ngayon ni Jesus Christ dito. When it comes to salvation, the center of our faith sa ating kaligtasan ay walang iba kundi si Kristo. Kaya, mas magandang ipaintindi natin kung sino talaga si Kristo. Yung two nature of Jesus Christ, man and God, or God and man. Yung gusto ipakita. Now, ang salitang ibinigay, He gave, ay surrender at sacrifice. Surrender. Sinuko niya, sinakripisyo niya. Ito ho ay nangangahulugan ng kanyang pag-ako ng sumpa natin. Sabi ng Galatians 3:13, kasi yung salitang ibinigay, kung titignan ho natin ito, mabigat po ang salitang ibinigay Mabigat yung salitang He gave. Ibinigay. Hindi mo itong parang naiisip lang natin, well, ibinigay si Kristo, ayos na yun. Hindi mo yun Mapakadiin ng salitang ibinigay dahil tumutukoy po ito sa sacrifice and surrender. Pagsusuko at pagsasakripisyo ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi ng Galatians 3:13, ito yung pinaka-highest purpose why God gave His Son. In Galatians 3:13, ang sabi mo ay ganito, tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan nang siya nagdusa na parang isang isinumpa. Sapagkat nasa sa kasulatan, sinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Sinumpa siya. Jesus is under the curse. Why? Alam niyo ho kasi, dalawa ho ang ginawa ni Jesus Christ sa cross. Isang passive obedience at saka isang active obedience. Ano ba ibig sabihin ito? Dahil hindi ho natin kaya sundin ang 613 na law, kumpleto hong tinupad ni Kristo yun. Tama po ba? 613 na law, officially, kumpletong tinupad ni Kristo yun. Kaya nung namatay siya sa cross, ang ibig sabihin lang po doon, yung hindi mo pagsunod sa kautusan na siya magdadala sa iyo sa kapahamakan sa apoy ng impyerno, si Kristo ang umako nun. Ang tawag ho dito panghalili, hinalinhan niya tayo. Tama po ba? Hinalinhan niya tayo. Dapat maliwanag sa atin to, yung message ng pag-evangelize natin. Hinalinhan tayo ni Kristo sa cross. Dapat pag namatay ang makasalanan, pupunta sa impyerno, susumpain doon, mararanasan niya ang anathema, mararanasan niya ang puot ng Diyos doon. Ang ginawa ngayon ni Jesus Christ, siya ang umako noon sa atin. At ang maganda ron, yung lahat ng ginawa ni Jesus Christ sa cross ngayon, kapag ang isang tao sumampalataya sa Kanya, John 3:16, yung katwiran at kumpletong ginawa ni Jesus sa cross, idinamit, isinalin, inimpute naman sa atin. Kaya pag titignan kayo ngayon ng Diyos, yung taong ito, napawalang sala dahil sa ginawa ni Kristo. Kaya yung word na ibinigay ang bugtong na anak ng Diyos, mabigat po yun. Kaya ang sabi nga, dito sa Galatians 3:13, sana ito yung maintindihan ng mga taong ma-evangelize natin. Tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng pautusan na siya'y nagdusa na parang isang sinumpa sapagkat nasasaad sa kasulatan.
sinumpa ang bawat ibinitid sa punong kahoy. Verse 14, tinubos niya tayo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay tamtam na mahigpit sa pamamagitan ni Jesucristo. Even the Gentiles, tinubos ng ating Panginoong Jesucristo. The death of Jesus Christ is not for Jew alone, but it is also for the Gentiles. Ngayon, yung word na surrender at sacrifice, yun yung salitang ibinigay. Kaya nga, di ba? Ibinigay na Eka ang bataan, di ba? Wala, may mag-girlfriend, mag-shota, di ba? Ganun yung narinig natin di ba? Kapag sumuko na Eka, di ba? Sumuko na sila. Yun yung salitang ibinigay. May value sa'yo, napakahalaga sa'yo, pero sinurrender mo. Mahal na mahal mo, pero sinurrender mo. Just imagine, God became man. In Philippians 2, 5 hanggang 11, bagamat si Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus sinubad niya ang katangian ng pagka-Diyos. Ibig sabihin po, talagang surrender. Magkakatawan tao siya 100%. The purpose is to save the elect sinner. Now, alam natin sa Matthew 27, verse 46. Nung nandun si Jesus Christ sa cross, ano yung sabi niya? Sabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sa ibang translation, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Ano ba ang ibig sabihin nun? Nung nasa cross siya, inako ni Kristo ang mararanasan natin na may na impyerno paghihirap sa impyerno, pero si Kristo ang umako nito. Kapag naiintindihan niya nung ini-evangelize natin, at yan yung naging message natin, na pinakapuso ng evangelism natin, yung lahat ng ibinigay ng Ama kay Kristo, na tinubos ni Kristo, I tell you the truth, kapag ni-regenerate, binorn again ng banal na Espiritu, may humility at dadagupan niya ang kanyang sarili at sasabihin niya, paano ako maliligtas? Ganyan yung nangyari sa Acts chapter 2 Hindi pa tapos ang sermon ni Peter. Ano sabing ganon ng mga tao? Napagbahag ang kanilang kalooban at tinanong nila ang mga apostol, ano ang dapat namin gawin? Pero ang sentro lang ng pangangaral ni Jesus, ni Apostle Peter, the life, death, and resurrection of Jesus Christ. Pero yung Holy Spirit gumawa sa puso ng mga Hudyo o mga Hentil na unbeliever at sila'y sumampalataya kay Kristo. Yan ang ibig sabihin. Ang pag-ibig sa John 3:16 ay sacrificial lang. Ibig sabihin po, when it comes to evangelism, hindi po talaga ito madali. Tama po ba? If Jesus was sacrificed when He was here on earth for almost 33.5 years, especially in the last years ng kanyang buhay, 3.5 years, alam natin, nag-sacrifice siya. Marami siyang naranasan, marami siyang dinaanan. When it comes to our evangelism as the work of our church, hindi po ito madali. Tama po ba? May sakripisyo po na dapat din tayo gawin. At ano ang sakripisyo ito? Maglaan ng oras. Maglaan ng pananalapi. Puntahan ang tao na hindi dapat napuntahan. Tama po ba? Handang tumanggap ng rejection. Handang tumanggap ng mga bagay na ibabato sa atin. Yun po ang dapat natin maintindihan. Kaya, kapag ang pagmamahal ang pinag-usapan dito, at kapag evangelism ang pinag-usapan dito, sa ayon sa gusto natin, ang church ay may sacrifice na dapat gawin. Amen po ba? Number 3, ang pag-ibig sa John 3:16 ay pagliligtas na pag-ibig. This is saving love. Ang sabi ron, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ay karutong upang ang sino mang sumampalataya kay Kristo sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. This is a saving love. Ito po ay pagmamahal na pag-ibig. Well, kanina nakita na natin na yung salitang world ay qualitatively ng tao
bagay sa mundong ito. For me, this is my study. Ang pag-ibig na ito ay hindi para sa lahat ng tao, kundi para lamang sa mga sumampalataya kay Kristo. Sino ba sasampalataya kay Kristo? Sabi mo ng John 10:11 and 15. Ano sabi niya? Ibibigay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Eh, di ba po namamatay si Kristo rito? Tama po ba? Ibig sabihin, alam niya kung sino yung pag-aalayan niya ng kanyang buhay eh. Tupa. Alam natin in Matthew chapter 25, in the last day, typologically, there are two types of man in this world. Ano ito? Tupa at kambing. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, sa kanyang paghuhukom, ano daw, pagbubukulin niya ang ano? Ang tupa at ang kambing. Ilalagay ko sa gawing kanan ang aking mga tupa at ilalagay ko sa kaliwa ang mga kambing. Ibig sabihin, nung binanggit ni Jesus sa John chapter 10, maliwanag na sa kanya na ang kanyang kamatayan ay para sa mga tupa. Well, kapag sinabing tupa po, yan ang sinasabi ng Ephesians 1:4. At sa ating ng pag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan. The sheep is the elect. Sinasabi po ng 1 Peter 1:2, napakaliwanag ng mga pangungusap ni Apostle Peter, sa 1 Peter 1:2, ganito ang kanyang pagkasabi. Tayo hinirang ng Diyos Ama, ayon sa kanyang kaalaman, sa mulat-mula pa. This is the foreknowledge. Foreknowledge is that means na nakita ng Diyos na sasampalataya ka sa Kanya para Kanya hirangin. Eh, pag ganun po, nakabase pa rin pala yung paghirang ng Diyos doon sa taong magdidesisyon na tatanggapin si Kristo. Ang tawag po dyan, yung course in faith. Hindi po eh. As in, na minahan tayo ng Diyos from eternity past, katulad ng binanggit ko noong unang session natin, na kapag sinabing pagpili, ang kanyang synonyms ay pagmamahal. Pagmamahal. Kaya nga pag pinagpili ka, mahal mo yung pipiliin mo, di ba? Tama po ba? Hindi ka lang pipili nang hindi mo mamahalin, di ba? Yun yung gusto ipakita. So, sa 1 Peter 1:2, sa mulat-mula pa, kayo hinirang ng Diyos Ama, ayon sa kanyang kaalaman, sa mulat-mula pa, upang pabalalin ng Espiritu Santo, maging masunurin kayo sa Kristo, at maging malinis sa bisa ng kanyang pagkamatay. Well, salvation is the work of trial God. Okay, in Romans 8:29-30, this is the chain of salvation. In Romans chapter 8, verse 29-30, ganito po ang pagkasabi. In verse 29, sapagkat sa mulat-mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya, ang mga ito'y tinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak, at sa gayo'y naging panganay natin siya. At ang mga itinalaga niya nung una pa ay Kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay Kanyang pinawalang sala. At ang Kanyang pinawalang sala ay Kanya naman binigyan ng karangalan. So, this is the chain of salvation. From predestination up to glorification. Nakita niyo? Yun yung gusto ipakita. Okay. So, ang pag-ibig na John 3:16 ay saving love. At ito ang panghuli. Ang pag-ibig na ito ay universal love. Ang ibig sabihin, ang pagmamahal ng Diyos ay para sa lahat ng sanglibutan ng mundo. Ang pagmamahal ng Diyos ay laganap saan? Sa buong sanglibutan. Bakit po? Dahil sa buong sanglibutan ay nakakalat ang lahat ng pinili ng Diyos Ama. Na tinubos ni Kristo at ibo-born again o binorn again ng Banal na Espiritu. Yun yung gusto ipakita daw. Kaya ito ay hindi lang para sa Israel, hindi lang para sa mga Hudyo. Ito ay para sa mga Gentiles. Kaya when it comes to our evangelism, ang laki ho ng scope ng evangelism ng church. Di ba? Kaya nga in Acts chapter 1 verse 8, ano sabi ron? Magiging saksi ko kayo saan? Sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. So that is the scope of evangelism ng church. Pero hindi naman natin kaya pumunta ng ibang lalawigan, di ba? Hindi mo naman kaya pumunta ng Visayas, di ba? Hindi mo natin kaya pumunta ng ibang bansa. So, ano yung pagbubutihin natin ngayon? Sa scope ng evangelism natin.
yung mga nakakasama natin at nararating natin araw-araw ng mga tao. At wala akong ibang mensahe kundi ang ating Panginoon Hesus Kristo. So mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos ay nagre-resulta sa atin ng pag-evangelize sa mga taong wala pang relasyon kay Kristo. And the word evangelism itself, bringing sinner in Christ. Yan ang ating trabaho. Kaya kung wala kang pagmamahal sa mga makasalanan na nakapaligid sa atin, hindi rin natin sila share ng Word of God. Tama po ba? Hindi ka magsasalita. Hindi ka magsasalita. Pero, minsan kasi yung standard natin, dahil sa weakness pa natin, kahinaan natin, meron tayong conditional lagi di ba? Minsan, lahat naman tayo ron. Kung hindi mo ako papansin, hindi rin kita papansin parang gano'n di ba? Pero hindi kasi yung pagmamahal na ito ay nagpapakita sa atin na kung meron tayong ibibigay ng mas matinding pagmamahal sa family natin, sa mag-anak natin, sa mga taong nakapaligid sa atin, yon ay walang iba kundi spiritual na pagmamahal. At sino yun? Si Kristo po. Why? Dahil sabi ng John 3:16, ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. Ngunit, ang hindi sumampalataya sa Kanya ay parurong sa maliwanag ng John 3:16. Kaya, mayroong dalawang tinitingnan tayo. Yung makasalanan, may kapahamakan. Pero kapag naligtas, may buhay na walang hanggan. At kapag may buhay na walang hanggan, magkikita-kita tayo sa kalangitan. Pero kung walang buhay na walang hanggang hiwalay, sapagkat ang destinasyon ay magkaiba. Kaya ang gusto nating makita, kaibigan mo, mahal mo sa buhay, kapatid mo, asawa mo, na later on, magkikita-kita kayo sa walang hanggan, ito ang pinakamagandang pagmamahal na pwede mong ibigay sa kanila. Si Kristo. Amen po ba? Yan ang gusto ipakita sa atin. So, katulad ng pasimula ko kanina, medyo mabigat ang pinakita ng John 3:16, pero because this is the Word of God, as a mandated para po sa kanyang church at sa individual na buhay ng mananampalataya, so we need to submit ourselves in John 3:16. Amen po ba? Na kailangan natin ganapin na yung pag-evangelize ang nagmo-motivate sa atin, pagmamahal. Amen po ba? Pag po natin i-motivate na mayaman yan, i-evangelize natin. O kaya naman, eto yung gusto mo, di ba? Kaya minsan may mga evangeligo na may mga ganun, di ba? Ang dami naman patawa-tawan dati, di ba? Pero ang purpose talaga, ipakita yung pagmamahal na ang demonstration ay ang kamatayan ni Kristo. Lord, maraming salamat sa John 3:16 na by your grace ay na-expound o na-ipaliwanag. At ang prayer ko po, ang Holy Spirit po, ang siya magpaunawa nito sa lahat ng mga nakinig at nag-aral. At nawa po, may-apply po namin ito sa aming mga buhay. Ito po ang aming samot kalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. We have a break, and after po ng break natin ay si Pastor Carlos naman. Okay? So, we have a break.